Pero hindi porket ginagawa mo para sa Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Right? Hindi porket ginagawa ko to para sa Diyos, ay nagagawa ko ang kalooban ng Panginoon sa akin because we have a specific assignment. Kaya dapat tayo dito, lalo sa Gia Kamanaba, we should be mission-oriented. Lord, anong mission? Go bear fruit, fruit remains. Punuin ng langit. Lord, yes. We're going to share the gospel no matter what. Kahit hindi ako mapansin, kahit nandun ako sa likod ng wall, kahit wala nakaka-appreciate, wala nakakakita sa akin, I will do it for the mission. Kahit walang position. Mas matimbang ang mission kesa sa position. Naalala niyo sa Exodus 17? Si Moses, nung si Joshua ay nakikipaglaban sa mga Amalekites. Amen? Ang sabi ng scripture, buong araw na nakikipaglaban ang Jewish people sa Amalekites, na nakagain sila ng momentum, na nanalo sila. Everybody say, momentum. So nagka-gain sila ng momentum, nananalo sila. Ang problema, lumulubog na yung araw. And no. Pag lumubog yung araw, magdidilim. Usually sa gera, pag dumilim, humihinto yung gera muna. Noong unang panahon. Kasi wala silang night vision. Humihinto ang laban. So sa takot ng mga Jewish people na mawala yung momentum nila, pinag-pray nila sa Panginoon, Lord, i-extend mo pa yung araw. Because we want to win this fight right now. Amen? And we can only win this war through you. So sabi ng scripture, hindi naman makakalaban si Moses, kaya ang ginawa ni Moses, imbis na humawak na espada, umakyat siya ng bundok kasama si Aaron and Hur. At doon sila nanalangin sa Panginoon. Tawagin ko yung mga Aaron and Hur ko, si Gab, si MJ, tsaka si Genesis. Palapakan natin itong tatlong ito. Parang ayaw nyo na pumalakpak ah. Hindi kasi... Hindi ba kamukha ni Moises? Sino ba si Moises dito? Si Gab naman si Moses. Okay, si Moses. So sabi ng scripture, habang nakikipaglaban si Joshua with the Amalekites, ginawa ni Moses, ni Aaron, tsaka ni Hur. By the way, kapatid niya si Aaron. Umakyat sila ng bundok to pray for them, to intercede for them. Nahawak-hawak ni Moses yung kanyang staff, yung kanyang tungkod. Na sabi ng scripture, nung tinataas ni Moses yung kanyang tungkod at nananalangin sa Panginoon, nananalo yung sila Joshua sa baba ng bundok. Kaya wag tayo masyadong mayabang ha. Hindi lahat ng success mo dahil sa prayer mo. Minsan may mga success sa buhay mo na bunga ng mga taong nagpe-pray para sa iyo. Na kaya ka nagsasucceed sa baba kasi may mga taong nananalangin para sa iyo. Na hindi lahat ng answered prayer mo, bunga ng prayer mo. May mga answered prayer ka na bunga ng prayer ng nanay mo sa'yo, habang tulog ka, pinagpipray ka nila, habang tulog ka, nag-speak sila ng blessing sa'yo, prayer ng mga pastor mo, prayer ng mga leaders mo, kaya huwag mong suluhin yung credit. Hindi lahat ng answered prayer sa buhay mo dahil sa'yo. Kaya mo nakuha yon because somebody is praying on your behalf. However, with this position, magkakulaan ito. Kakataas niya ng staff. This is the mission. Na sa sobrang ngawit ni Moses, na ibababa niya yung staff sa ngawit niya, at pag bumababa yung rod, natatalo sila Joshua sa baba. So na-realize ni Aaron and Hur, ang sikreto pala, kailangan lagi nakataas yung rod. So ginawa nila ngayon, sinuport nila ngayon si Moses. Okay? Ito ang mission eh. Kahit mahirapan sila, pero ito ang mission. For the sake of the mission, we will do it. But, for the sake of the mission, you have to be in this position. Now, you don't understand. Nung unang panahon, walang deodorant. Come on now. You don't want to be in this position. Kasi nung unang panahon, walang Rexona. Walang Rexona nung unang panahon. Listen, desert, wilderness, walang shower, si Moses nakataas ang kanyang kamay, may umaalinghas. Joke. May umaaling. You don't want to be in this position. Pero kung si Hur, for example, o si MJ, sasabihin niya, ang baho naman dito. I want the mission to succeed, but I don't like my position. So iiwan niya ngayon yung kanyang posisyon, at pag iniwan mo yung iyong posisyon kasi naging mapili ka, yung mission mag-jeopardize. And listen to me. And we are in a generation na masyado tayong concerned sa position na nakakalimutan na natin na jeopardize natin ang mission ng Panginoon. May assignment ang Diyos sa'yo. Ang assignment mo hindi nakapwesto. Kahit saan ka ilagay ng Diyos.